Hi everyone! Good afternoon! I'm Ria Palmarogas on your YouTube screen on my YouTube channel, and I would like to say something to you about ang tagubili ng Diyos para sa isang mag-asawa. So, the two become one. So, ano ba ito? Pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. At kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, ganun din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihahandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang iglesia ay italaga ng Diyos sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia marilag, banal, walang batik at walang anuman dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkos ito'y pinapakakain at inaalagaan niya gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila ay magiging isa, to become one. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Si Kristo ang lalaki, ang iglesia ang babae. Ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa ating lahat, sa inyo. Ang mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. So, makikita natin sa Proverbs 5:15, sabi rito, ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal, at ang tangi mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. Sabi rin sa Proverbs chapter 6 verse 32, ang mag-isip ng mga lunya ay isang taong mangmang. Sinisira ang sarili, buhay niya at pangalan. So, makikita rin natin sa Hebreo 13 verse 4, sabi dito, dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. So makikita rin natin sa Unang Korinto 7:6 verses 18, sabi rito, huwag kayong makikiapid o mangangalunya o makikisama sa ibang tao maliban sa inyong asawa. Sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala. Ngunit sa pakikiapid o pagsama natin sa ibang tao na hindi natin asawa, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. So guys, nalaman na natin. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa ng lahat ng tao at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa. So guys, kung nakikita nyo yung nanay at tatay nyo, mama at papa nyo, daddy at mommy nyo, so nagmamahalan talaga sila. Kasi ito yung sabi ng Diyos sa tao. Kung mag-aasawa ka, mahalin mo ng tapat at wagas na pag-ibig. Yun ang plano ng Diyos sa ating mga tao. Isang wagas na pag-ibig, wagas na pagmamahalan. So guys, kung nakakakita kayo ng sirang marriage, ng sirang pag-aasawa, siguro maaari natin silang bahaginan ng salita ng Diyos para malaman nila ang katotohanan na magpapalaya sa kanila sa kasalanan and makagawa sila ng tamang bagay para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. So guys, totoo ang sinasabi ng Diyos sa Biblia na
kung hindi mo mamahalin ng tapat ang asawa mo, mapupuno ng curse. O, ano yung curse? Ng curse ang iyong pamilya. So, unlucky. So, hindi kayo suswertehin. No, walang swerte. Hindi kayo magiging mapalad sa buhay. So, malulungkot ang Diyos kung gagawin nyo yon. So, kailangan sundin natin ng Diyos para ma-bless niya ang pagsasama natin ng mag-asawa. Ako guys, malapit na ako mag-asawa. Yan. And, sana i-bless ni God ang pag-aasawa ko cause naniniwala siya sa Diyos na siya ang naggagabay sa atin sa ating mga ginagawa sa araw-araw, sa pag-aasawa, sa paggawa ng pamilya, sa pagiging magulang, sa pagiging ina, anak, at kung ano-ano pa ng mga ginagawa ng tao sa mundong ito. Sigurado, dahil may Diyos, meron nakakakita ng mga ginagawa natin. Okay guys? So, kailangan sa pag-aasawa, maging tapat ka. Yun. Mahalin mo ang asawa mo, igalang mo, irespeto mo. And, minsan nakikita to sa sa mga ginagawa araw-araw ng mag-asawa. Kunyari, pag nakikipag-usap ka sa kanya, hindi yung kakausapin mo siya ng pagalit. Yun. Kailangan may gentleness, meekness, kahit bold ka magpag-usap. So, kailangan mahinahon para malaman ng asawa mo yung pagmamahal mo sa kanya. Maramdaman niya para ma-show mo sa kanya yung pagmamahal mo. Maranasan niya kung gaano mo siya kamahal, guys. Ganun ang pag-aasawa, guys. So, kung kayo mag-aasawa, guys, dapat nasa tamang edad na kayo. Nasa edad kayo na matured na kayo enough para magmahal at mag-alaga ng tao, asawa at anak nyo, and ng buo niyong pamilya, and sigurado kayo guys na magiging matagumpay ang married life nyo. Hindi na kayo mangangapa somewhere else, and sa buhay, yung hindi nyo sigurado ang lahat. So, sisiguraduhin ni God na sigurado nyo ang lahat kung nasa tamang edad na kayo. And sigurado yon na magiging matagumpay kayo sa pag-aasawa at pagpapamilya. Financially, materially, bibigyan kayo ng blessing ni God dahil alam niya sinusunod nyo ang mga alituntunin niya sa pag-aasawa. And sa Diyos naman ang gagaling ang lahat. So, dapat ipiplease natin si God. Dapat maging kalugod-lugod tayo sa Kanya, sa pag-aasawa at pagpapamilya. Okay, guys? So, that's it for now. Yun lang ang masasabi ko tungkol sa mag-asawa. And natutuwa ako, guys, na yung mapapangasawa ko, wagas ang pag-ibig sa akin. And wagas din naman ang pag-ibig ko sa kanya. So, nagkaroon na kami ng anak. So, meron na kaming anak. And daughter ko, si Rihanna. And alam kong pinagtatagumpay niya kami sa larangang ito. In marriage. So, natutuwa ako sa Panginoon. Thank you, Lord God. At naitataguyod mo kami araw-araw. Siya nagtataguyod sa atin araw-araw ang Diyos. Diba? So, ginagamit niya tayo bilang channel of blessing sa ibang tao at para sa sarili natin at sa pamilya natin. Bine-bless niya tayo personally para makatulong tayo sa iba. Okay guys, sa kapwa natin. Ang pamilya natin, kapwa natin yan. Ang miyembro ng pamilya, kapwa natin yan. So, hindi lang dapat makasarili. Hindi para sa sarili lang ang iniisip natin. Para rin sa pamilya natin, sa miyembro ng ating pamilya. So, guys, kung gusto nyo maging matagumpay ang married life nyo, ang family life nyo, sumunod kayo sa Diyos. Magbasa ng Biblia at alamin ang mga tuntunin kung paano magkakaroon ng maayos na pamilya dito sa mundong ito. And sigurado guys, pag galing sa Bible, sigurado magtatagumpay kayo sa larangang sinalihan nyo. Eto nga, yung pagpapamilya. Okay guys? So that's it for now. This is Mami Yang wishing you the best in life. Binasa ko lang sa inyo yung mga sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-aasawa. And sana isa pamuhay natin, hindi lang sa head knowledge, hindi lang sa utak, hindi lang sa bibig,
Sana isa buhay natin, isa puso natin, and para rin sa ating lahat to, para sa kapakanan nating lahat, para maging maayos tayong tao. Okay guys? Maayos tayong nanay, ina, ama, anak, pamilya sa ating mga kapamilya. Okay guys? So bye for now. This is Mamia. Wishing you the best in life. See you next time. Bye everyone. God bless. God bless.